Hello, what's up again mga kabaro? So medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy. Kasi pauwi na tayo, so gumagawa ng mga handover. So ngayon, naisipan ko munang kumuha ng vlog, kasi medyo hindi na busy, tsaka wala ng cargo operation. So kung nakikita nyo dyan sa front, yan, wala ng cargo operation kasi tapos na. So nandito kami sa Port of Osaka ngayon. So nag-aantay lang kami ng pilot mamayang alas 6 kasi ganito talaga dito sa Japan. Pag natapos ng maaga o gabi, so maaga na yon yung available na pilot. So ngayon ay wala namang ginagawa at naka-relax na ako. So kumuha ko ng videos ngayon para i-familiarize ko kayo dito sa loob ng bridge. So kung nakikita nyo, nasa loob ako ng bridge ngayon. So i-familiarize ko kayo kung ano ang nasa loob ng bridge. So mga navigational equipments. So isa-isahin natin to, So magsisimula na tayo dito. So ito yung clear view. Yan ginagamit ito pag yung heavy rain, So umiikot yan, nagiging clear na yung paningin nyo, So di lang natin testing kasi baka wala namang Yan yung clear view. Yan. Bukod sa wiper, pag hindi kaya kasi ng wiper, yan, ito yung ginagamit, yung clear view. Yan. Tapos ito yung heater, yan, pag malamig dito sa Japan. So di na ganong malamig dito sa Japan, so kaya na ng blower na lang. So ito yung aircon namin. Yan yung switch ng window wiper. Yan. So ito yung VHF. So ginagamit ito pag communication, So ito yung VHF namin. So dalawa ito. Nandito yung isa. Yan. Kasi minsan sa Puerto pag approaching yung channel 16 yung sentro, tsaka yung sa pilot station or sa BTS, kaya minsan dalawa, minsan tatlo pa nga, nagdo-double watch dito. So may double watch yan. So ginagamit itong VHF sa communication. Example, may kasalubong or port arrangement sa mga pilot. So importante itong VHF. So sunod is itong AIS or Auto Identification System. So dito mo makikita yung mga detalye ng barko, kung saan sila papunta, kung anong klaseng barko. Yan, dito kung ilang miles na sila. So nandito rin yung informasyon natin. So kung saan tayo papunta, yung destination natin. So ngayon is navigational status is naka-moored tayo. So naka-moored tayo dito. So pag anchoring, meron din. Tapos next is ito yung binocular natin. Binocular, yan. Tatlo yan. Yung isa nandoon. So yung isa nandito. Dito. So next is yung center repeater natin, center repeater. So tatlo ito. So nandun sa wings yung isa. So nandun sa wings. Ayan. Yan. Mamaya pupunta tayo dun. So ito yung center repeater, starboard repeater, tsaka port repeater. Tapos ito yung master gyro. So nandito. Parehas lang yan sila lahat. Center, port, tsaka starboard. Yan, ito yung master gyro. So ito yung pala yung steering wheel natin. Yan. So ito yung autopilot tawag. Autopilot. So dito yung mga AB. So kung sa jeep pa, sa mga sasakyan, ito yung manibela, Ayan. Yung steering wheel. So ito yung VHF natin. So mga VHF channel list. Yan yung mga channel information, body temperature, pilot exchange card, yung mga impormasyon ng barko. So kailangan ng pilot yan. Yung draft natin. Ayan. So itong heater. Ayan yung port repeater. Yan. Parehas lang yan. Diyan may dyan. May compass din. So ito yung SART natin.
Yan, search and rescue radar transponder. So ito yung CO2 natin. Tapos yung UHF. Ayan. So yung mga plugs natin, yan, plugs. Yan, dito pa marami. So alphabet to, no, alphabet tsaka kuan. Yan, alphabet plugs and numeric plugs. Yan, kompleto yan. So nandito yung mga papeles ni third mate. So ito yung radio room namin. So dito kami nagpapadala. So ito yung fax machine. So ito yung two-way VHF, no. So ginagamit lang ito pag example abandon ship, yan, dinadala yan. So kailangan din ito pag example yung minsan na experience ko rin pag lubat yung pilot. Ito yung ginagamit. Yan. So ginagamit lang ito sa mga example mag-abandon ship. So ito yung ship telephone, no. Hindi na ito gumagana kasi ito na yung ginagamit ngayon. Yan, pwede kaming tumawag dyan pag importante lang. So pwede din kaming tawagan, pero ngayon din na yan. Hindi na dito sa Asia hindi to applicable kasi laging may signal. So yan. Ito yung weather facsimile namin, no. So dito nagbibigay ng sample kung may bagyo, yan, nagpiprint lang yan siya. So ito yung result niya. So ito yung piniprint ng weather facsimile. So dito namin nakikita kung may bagyo. Yan. Yan yung Pilipinas. Yan, Taiwan, dito kami ngayon sa Japan. So kung may low pressure, alam din namin. So balik tayo dito. So ito yung computer ko. Yan. Computer pala namin. So pero akong gumagamit dito kasi sa mga correction nagpiprint ako. Ayan. So ito yung mga SMS, tapos sa aking papilis, tapos mga publication. Yan, mga navigational equipment manuals. Ayan. So punta tayo. Ito yung GMDSS console. GMDSS console. So nandito yung Inmarsat C. So in BDP. So dito kami nagtitesting. So example may distress. Ayan. Ito yung ginagamit kasi pwede example ma-blackout yung barko, so may battery kasi ito. So dito rin kumukuha ng example, hindi kami maka-send ng email doon kasi example blackout nga, so walang kuryente. So ito naka-battery, ito automatic to mag-change sa battery, no. So merong naka AC DC breaker, yan, DC breaker, yan, AC DC. Yan, yun lang namin yung direct current para makagamit kami ng battery. Pero ngayon naka-alternate current ng kaya AC kami, naka-AC yung mga printer. So ito yung radio telephone. Yan, pwede kang makasend ng message dito, ng distress. Yan, ito yung GMDSS console. So pwede lang gumamit ito yung mga official, no, na may training na GMDSS, no, or Global Maritime Distress and Safety System, no. So dito tayo sa hypermist. Yan. So yan, mag-activate ito pag may example sunog. Yan, so fresh water ito. Yan. So ito yung BDR namin. Yan, yung may mga alarm. So magnetic heading. Yan. So digital to. So nandito yung ito yung magnetic. So parehas lang sila ng reading doon. Ito yung sinasabi kong magnetic compass. So nagadepend ito sa magnetic field, no. Yan.
Nag-depend lang ito sa Earth's magnetic fields. Yan, ito yung mga ano namin. So wind direction, wind vane, tsaka anemometer. Ayan. Kung naalala nyo pa. So wind speed and wind direction. So ito yung rudder indicator. Yun. Ayan. So kung ipihit ko dito, so yan na yung tingnan, wala palang power. Yan, basta kung ipihit ko dito yung indicator niya. So clinometer, so nag-measure sa inclination of the ship. Example, tumagilid, ayan. Yung kulay pula na yan ang maximum na tagilid namin. So hindi lang na yung set. So example, tumagilid, kung ilang degrees, so dito mo nakikita kung ilang degrees yung tagilid. Ayan yung RPM, yung sa makina ito, revolution per minute. So yung jeep lag namin, so hindi na kayo familiar kayo niyan, no? So at least na ano ko lang kayo familiarize sa mga baguhan pang mga marino, ano. So yung ship's clock, ayan. So yung ship's clock pala, synchronized yan lahat sa buong barko na ito. Lahat ng mga orasan dito sa barko synchronize. So ito yun. Yan, nakasynchronize. So ito yung ito yung standard, ito yung local, no? So ito yung UTC. Tsaka ito yung local ngayon dito sa Japan. Ayan. So may example, mag-retard or advance kasi iba-ibang oras tayo. So dito yun siniset, no? Example, dito tayo sa Japan, so advance na isang oras ito, dito yun siniset, no? Dito yun siniset. Example, dito sa pagbalik na naman ng Pilipinas, example, dadaan ng Pilipinas, so plus 8 lang yun doon. So dito din siniset yun, no? So lahat, pag siniset to, lahat ng orasan dun sa akomodasyon o dun sa baba o pati doon, mag-move to ng isang oras, example advance. Yan, synchronize yan lahat. So ito yung barometer namin. So nag-measure sa atmospheric pressure. So kung may example low pressure, ayan dito, yan nare-reading dito ng barometer. So ito yung echo sounder. So nag-measure ito ng lalim ng from keel to seabed. Ayan. So ngayon from keel to seabed, so may 8.2, so malalim itong dito sa puerto ng Osaka. So ito yung mga funnel namin. Ayan, yung mga switch ng steering, yung doon sa, ayan, isi-switch yan kasi naka-off yan. Ayan, yung auto fog signal. Ayan, auto fog signal yan. So example, may foggy weather. So ayan, i-on lang namin yan. So automatic na siyang example, ayan, auto fog signal, 1 blow, stop, 2 blow. So kung ilagay mo dito 1 blow, 2 blow, hindi lang natin ito kasi baka magising sila, no? So ito yung mga lahat ng mga ilaw sa kuberta, ito yung mga switch, no? So ito yung navigational light indicator. So ito yung mga switch din doon, laging naka on to pag sa underway, pero pag nasa puerto, in-off to. So dito naman tayo, lipat tayo sa aking mga publication. Ayan, publication ko yan. So dito muna, itong mga publication na to, importante ito, no? So lalo na pag may bagong biyahe, so dito mo kinukuha yung mga informasyon. Kung example po, may bago kayong biyahe, papunta kayong Japan, example Japan, so dito mo makikita yung mga information kung anong reporting, like mga reporting yan, kung ilang miles, so nandito rin makikita. So ano pa ba, so ito yung chart table namin. Dito ako nagpa-flat, no, ng mga mapa sa mapa ko. Ayan, ito yung Port of Osaka. So nandito kami tayo sa Port of Osaka. Tapos lipat tayo dito sa BNWAS, no, Bridge Navigational Watch Alarm System Display. So ito yung pag inunto pag gabi, no, kasi hindi naman
hindi naman siguro baka makaidlip tayo or ganun. So yan, pag hindi ito na every 10 minutes to, pag hindi ito na siset dito, so tumutunog ito, mag-alarm. Pag sample so nabilang ko kasi mga 17 seconds hindi mo ma-reset, so mag-relay ito sa mga official na kabina, no? Sa una kay kapitan, sunod kay shipmate, third mate, tsaka second mate, no? Pag hindi na-reset ito ng 17 seconds, so binilang ko kasi kaya alam ko. Ayan. So dito tayo sa ICDIS. Ayan. So parang ito yung ICDIS, parang mapa lang ito, no? Ito. Parang transfer lang dito. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, parehas lang yan. Parehas lang yan dito sa mapa. So sa amin ngayon, isang ICDIS lang muna. Hindi pa kami full ICDIS. So kaya isang ICDIS lang, tsaka isang paper chart. So ito yung primary, ito yung secondary namin. So lipat na tayo dito, dalawa yung radar namin, so naka-standby lang yan. So hindi yan in-off kasi ganyan lang talaga. So naka-design lang ito na hindi in-off. Sabi din ng technician, so nung nag-maintenance ito, nagtanong din naman ako. Ayan, naka-standby lang yan, naka-standby. So ito laging naka-on lang naman tong ICDIS. Pag nasa puerto, hindi kailangang i-off. So ano pa ba? So medyo mga kabaro, parang ano ko na lahat. Meron pa. Ayan. Dito tayo sa engine telegap repeater. So naka-stop yan, ST, dead slow, DS, slow ahead, half ahead, full, FL, navigation full, NF. So di naman dead slow astern, half astern. So yung sa right is ahead, yung sa left is astern. So parang atras, abante, parang ganyan. So ito yung parang kung sa motor pa or sa sasakyan pa, ito yung segunda, primera, kwarta. Ayan. So ito naka to sa makina, no, pag yan, no? So di ko na alam to, basta ang alam ko engine telegraph ito. Sila na bahala doon sa baba, no, na taga makina, kasi tech naman tayo user lang tayo dito sa taas. So ito yung mga ang tawag nito, mga control panel, no, sa engine. So ito yung bow thruster control natin, thruster controller. So doon yun sa parang kung naano nyo yung example sa hindi pa naka no, yung thruster para ding propeller na yun sa gilid. Ayun. So sa mga ano lang to, yung in-explain ko lang kasi parang baka hindi yung sa mga baguhan pa, hindi nila familiarize yung yung thruster. So parang din yan, propeller siya, gilid-gilid na maliit doon sa proa. Pag sa baba sa aft station naman is yung propeller tawag. Ito yung engine telephone, no? Pag once na binunot mo yan, wala nang dial, direct na yan, magre-ring doon sa engine, pang mabilisan lang. Ito yung ship's telephone. So kung magdial ka sa mga kabina, manggising, yan. So yun lang mga kabaro, no? So na-familiarize ko na kayo, di ko nga lang na isa-isa itong i-explain, no? Kasi mas marami na. So gagawa din naman ako ng isa-isahin ko naman itong i-tutorial sa inyo, no, kung paano gamitin. Ayan. So ngayon pinamaliras ko lang kayo kung ano ang nandito sa loob ng bridge. So ito yung bridge namin, no. Ayan. So yan. Yan yung bridge namin. So meron pa pala. Sus, nakalimutan ko. Ito yung public address. Yan, public address. So dito parang magpipaging ka. Yan. Tapos ito yung GPS compass, no, digital.
So parang ganito din. So naka-digital lang, naka-digital. Ayan. So ito yung GPS, no? So ito yung nagbibigay ng coordinates, no? Yung position natin dito, kung saan tayong position. So nasa latitude at longitude. So nagbibigay ito ng coordinates. So ito yung log, no? Yan, parang doon yung nagbibigay din ng yung tinuro ko. Ito naka-digital nga lang. So ito yung indicator niya. Ayan, parehas lang sila doon. Parehas lang sila nito, no? So log niyan, para speed log. Tapos ito yung Navtex. So parang notice to mariner, nagbibigay din to ng impormasyon. Example, may bagyo, low pressure, tsaka gunnery. So yan, nagbibigay ito ng position, no? Parang notice to mariners din. Yan, nagbibigay ito ng mga impormasyon. So kung example, madaanan natin, pag-plot natin yung position na binigay nila ng Navtex, so i-plot natin kung madaanan natin, so iwasan natin. Parang ganun yung Navtex, parang notice to mariner din. So yun lang mga kawaro. I hope na nakatulong ito sa lalo na sa mga baguhan pang marino. So sana i-subscribe niyo aking channel, Kabarong Papay, so para ma-update pa kayo sa susunod kong mga video, no, sa mga tutorial ko. So marami pa tayong tutorial, so sana i-subscribe nyo at huwag kalimutang i-like naman at mag-comment. So sa mga disclaimer, so kung ano lang yung mga alam ko dito, so yun lang talaga yung yung kung ano lang talaga yung alam ko dito, yun lang ang sinasabi ko, no? So kung meron man kayong comment or suggestion, so i-comment nyo lang sa comment section, no, para alam ko at masagot ko rin kung baka may mali ako, so itama natin. So yun lang mga bro, at maraming salamat and paalam.